Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 631. Totoo naman akong hindi samipot ang asawa ko noong araw na iyon, tinuruan na kita ng leksyon, pero muntik ka nang mamatay sa pagprotekta sa asawa ko. Nararapat na gantimpala iyon, kaya hindi ko napapansin ang nakaraang pangyayari. Just continue keeping my wife safe, pagpapalam ni Levi. Iligtas nito si Levi ng maraming problema kung ang isang taong kasing kakayahan ni Silas ay nagpoprotekta kay Zoe. Naiintindihan. Ipinapangako kong paprotektahan ko si Zoe sa lahat ng mayroon ako. Si Silas ay nagretiro na sa larangan ng digmaan, ngunit mayroon pa rin siyang puso ng isang mandirigma. Mula sa sandaling iyon, nangako siyang protektahan si Zoe sa buong pagkatao niya. Pagkabalik ni Silas, tanong ni Zoe, paano na? Nalaman mo ba kung sino siya? Umiling si Silas at sumagot, nadiskubre ako pagkaalis ko, Ms. Lopez, kaya huwag na nating pag-usapan. Gayunpaman, dapat mong malaman na ang taong nagpoprotekta sa iyo ay dapat na isang taong lubos na nagmamalasakit sa iyo. Ang unang tao na naisip ni Zoe ay si Levi, ngunit mabilis niyang ibinasura ang ideyang iyon dahil ang lalaki ay tila masyadong makapangyarihan para kay Levi. Tumahimik ang South City matapos matugunan ni Jackie ang kanyang pagkamatay. Gayunpaman, naunawaan ng mga nasa panloob na bilog na ang katahimikan ay kalmado lamang bago ang bagyo. Ang isang bloodbath ay nasa abot tanaw. Ang pamilyang Black ay walang alam tungkol doon, syempre. Akala lang nila tapos na ang gulo nila. Itinulak pa ni Meredith si Zoe na makipag-blind date. Ang dating ay tumingin sa maraming profile, ngunit walang nakakuha sa kanyang mga mata. Pakiramdam ko ay walang sino man sa Quebec ang sapat para kay Zoe, pagmamalaki ni Meredith. Talaga, noong una, naisip ko na magiging isang piraso ng cake ang paghahanap kay Zoe na manliligaw. Now that we've looked, I see that there are none good enough for her, and if we not satisfied with this men, there is no way na magkaka-interest din si Zoe sa kanila, ani Robert na mukhang problemado habang siya, napabuntong hininga. Pumasok sa kwarto sina Logan at Jenny ng mga sandaling iyon. Lola, Lolo, tiningnan namin ang bagay na tulad ng iyong itinanong at natagpuan ang perpektong kandidato. Natutugunan niya ang lahat ng kailangan mo, at sigurado akong mamahalin din siya ni Zoe. Pagyayabang ni Jenny. Sabihin mo sa amin, parehong nasa sabik sina Meredith at Robert. Ang lalaki ay hindi ka panipaniwala. Siya ay may halong dugo na may perpektong gene, at siya ay isang lehitimong tagapagmana. Ang kanyang ina ay royalty mula sa ibang bansa, pagbabahagi ni Jenny. Isang may halong dugo, tamang-tama yan. Matangkad sila at gwapo, at maganda ang genes nila, sabi ng Blacks, na kontento ngayon. Iyon ay panahon kung kailan sikat ang mga halo-halong dugo. Ano ang kanyang pamilya? Tanong ni Meredith. Nako, katawa-tawa ang pamilya niya. Ang kanyang lolo ay ang pangunahing shareholder sa lugar kung saan ako nagtatrabaho, ang New Alliance Bank. Sa madaling salita, ang kanyang lolo ay ang kilalang Kurt Gates ng Southampton. Ano? Kurt Gates. Parehong natigilan sina Meredith at Robert. Si Kurt ay isang kagalang-galang at kagalang-galang na tao sa Southampton at ang presidente ng Southampton Chamber of Commerce. Ang katotohanan na ang Southampton ay ang pang-ekonomiyang distrito ng Erodia ay nangangahulugan na ang presidente ng Chamber of Commerce sa distritong iyon ay kailangang maging lubhang makapangyarihan. Malamang na napakalakas ng lalaki na kahit isang pangkalahatang ideya ng kanyang kapangyarihan ay matatakot sa karamihan hanggang sa mamatay. Isa siya sa mga nangungunang tao sa mga bilog sa ekonomiya ng Southampton, at ang kanyang kayamanan ay maihahambing sa isang bansa. Pinamahalaan niya ang mahigit 100 pribadong bangko at nagkaroon ng magandang reputasyon sa Southampton. Mayroon din siyang hindi mabilang na mga alagad at itinuring na isang Diyos sa mga tao. Kung tutuusin, para siyang mythical dragon na gumagala sa langit. Kailangang maging perpekto din ang kanyang apo. Nagkataon lang, ngunit ang kanyang apo, si Landon, ay pumunta sa New Alliance Bank upang makilahok sa isang kaganapan, at nakasalubong ko siya, sabi ni Jenny habang nakangisi. Pero papayag ba siya sa kasal? 50 bilyon ang net worth ni Zoe, pero hindi iyon kalakihan. Napalitan ang pag-aalala ng mga Black. Ngayon, naramdaman nilang hindi sila sapat para sa kanya. Humalaklak si Jenny at sumagot, hindi niyo siguro alam ang tungkol dito,
pero si Landon ay senior ni Zoe noong nag-aral siya sa ibang bansa. Siya ang lumapit sa akin, at natuwa siya nang marinig niya na nakipaghiwalay si Zoe. Tiyak na papayag siya sa isang kasal. At saka, narinig ko na sinubukan ni Landon na ligawan si Zoe noong mga araw. Iyan ay magandang balita. Tuwang-tuwa at masaya ang mga Black sa narinig. Sa wakas ay makakasama na nila ang isang makapangyarihang pamilya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 632. Grupo ng Oriental Star. Sa opisina ng CEO. M.S. Lopez, parang may nangyaring masama, biglang sabi ni Silas. Natigilan si Zoe. Ha? May nangyari. Tingnan mo. Maraming sasakyan ang nakaparada sa ground floor, paalala ni Silas na nakatingin sa labas ng bintana. Lumapit si Zoe para tingnan. Gaya ng ipinangako, 10 Rolls-Royce ang nakaparada sa pasukan ng gusali ng Oriental Star Group. Maraming lalaking nakataksido ang lumabas sa mga sasakyan at tumayo sa gilid. Pagkatapos noon, lumabas sa isa sa mga sasakyan ang isang matangkad na lalaki na naka-white tuxedo. Mukha siyang may halong dugo, at dahil sa kanyang hitsura ay pinuri ng mga manonood ang kanyang kagandahan. Dinala niya ang kanyang mga tauhan at naglakad papunta sa Oriental Star Group. Nang tanungin, ipinakita ng subordinate ng lalaki sa receptionist at security guard ang kanyang identity card. Pinapasok agad sila pagkatapos. Pakiusap, dalhin mo ako kay MS. Lopez, pakiusap ng lalaki. Agad na dinala ang lalaki sa opisina ni Zoe. Ha, Landon, blurted Zoe, na nakilala ang lalaki. Yan ang senior na nanligaw sa kanya noong exchange student siya sa ibang bansa. Binigyan pa siya ng lalaki ng isang napakagandang regalo noong ikasal siya. Naalala mo ako? Tanong ni Landon habang nakangisi. Paano ko malilimutan? Malaki ang naitulong mo sa akin noong mga araw, nakangiting sagot ni Zoe. Nakabantay si Silas habang nakatitig kay Landon. Kanina pa niya pinapansin ang mga lalaking nakapaligid kay Zoe mula nang matanggap niya ang mga order niya kay Levi. Hindi nagustuhan ni Silas ang lalaking nakatayo sa harapan niya. Hindi, bit. Hindi ka ba nagtatrabaho sa ibang bansa, Landon? Anong nagdala sa'yo dito? Curious na tanong ni Zoe. Humalaklak si Landon. Oh, that proves na hindi mo ako pinapansin. Ako ay talagang isang mamamayan ng Erudia. Ha, alam kong may halong dugo ka, pero hindi ko namalayan na taga-Erudia ka pala, gulat na sabi ni Zoe. Oo. Ang lolo at tatay ko ay taga Southampton habang ang nanay ko ay mula sa ibang bansa. Oh, nakikita ko. Napatingin si Landon kay Zoe nang magtanong siya, nga pala, Zoe, nabalitaan ko na naghiwalay ka. Ako, sabi ni Zoe, na hindi alam kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon. Hindi mababago ng isang pirasong papel ang pagmamahal na ibinahagi niya kay Levi. Bukod dito, nagplano si Levi na maghagis ng isa pang kasal, kaya. Hahaha, oo, alam ko ang lahat tungkol dito, sabi ni Landon, na pagkatapos ay idinagdag, may kuha ba ako sa iyo ngayon? Natigilan si Zoe nang marinig ang tanong na iyon nang bigla. Hindi niya ito kayang tanggihan kahit na gusto niya. Pagkatapos ng lahat, sila ni Levi ay pumirma sa mga papeles at opisyal na nagdiborsyo. Kaya naman, may karapatan si Landon na ligawan siya. Huwag na nating biruin iyon, Landon. Nakatuon ako sa career ko at wala akong planong mag-alala tungkol sa personal kong buhay pansamantala, magalang na sagot ni Zoe na nakangiti. Kailangan mo ng lalaking magliligtas sa'yo. Wala ka bang itinuro sa nakalipas na 2 araw? Ang iyong negosyo ay lumalago ng husto, at ang panganib na iyong kakaharapin ay lalala lamang, paalala ni Landon habang nakangisi. Dahil sa kanyang impluwensya, madali para sa kanya na malaman ang lahat tungkol sa mga pinagdaanan ni Zoe. Nagulat si Zoe. Lumingon siya sa kanya at nagtanong, "Teka, ikaw ba ang nagligtas sa akin?" Biglang naalala ni Zoe kung paanong hindi marunong magsalita ng maayos ang ekspertong nagligtas sa kanya at parang foreigner. Kung iisipin, maaaring subordinate ni Landon ang lalaking iyon. Naalala ko lang na mabigat ang accent ng lalaking nagligtas sa akin, masayang sabi ni Zoe. Kinakabahang tumayo si Silas sa gilid. Gusto niyang magsalita, ngunit wala siya sa posisyon na gawin iyon. Ang nagligtas sa iyo ay si Hades, at naroon siya sa utos ni Levi.
Nilinga ni Silas si Landon. Nagtataka siya kung ano ang isasagot nito. Natigilan din si Landon nang marinig ang sinabi ni Zoe. Oh, akala mo, inaalis nito ang lahat ng saya at misteryo. Oo, tama ka. Ako ang nagpadala ng lalaki para panatilihin kang ligtas, at ako ang personal na humarap sa bagay na iyon, claimed Landon with a straight face on. Nang marinig iyon, parang sumusuka ng dugo si Silas. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 633. Gaano kaiya ang lalaking ito? How dare you claim all the merit? Ang Diyos ng digmaan ang may pananagutan dito, at wala itong kinalaman sa iyo. At saka, bakit sa tingin mo ay mapapatrabaho mo si Hades? El Nation ay maaaring isang maliit na bansa, ngunit siya ay isang Diyos ng digmaan pa rin. Ha, so ikaw talaga Landon. Maraming salamat, nakangiting sagot ni Zoe. Wala akong sasabihin sa iyo, ngunit nahulaan mo ang lahat, sabi ni Landon habang nakangisi. Walang hiyang inamin ito ni Landon dahil wala naman siyang nakikitang isyu sa kanyang mga kasinungalingan. Ang kailangan lang niyang gawin ay makakuha ng isang tao na makipag-ugnayan kay Hades at kunin ang lalaki sa ilalim ng kanyang payroll. Salamat sa pagligtas sa akin at sa aking pamilya habang kami ay nasa matinding panganib, sabi ni Zoe na may pasasalamat. I will keep you safe for the rest of your life, saad ni Landon bago niya idinagdag. Sige, aalis na ako ngayon para hindi kita maabala sa pagtatrabaho. Nasabi ni Landon na nakaramdam ng awkward si Zoe kaya agad siyang umalis. Kung tutuusin, siya ay isang matalinong tao, at alam niya kung paano magsamantala nang hindi lumalampas. Pagkatapos umalis sa Oriental Star Group, isang subordinate ang nagtanong, dahil sa iyong background, maaari kang magkaroon ng sinumang babae na gusto mo, kaya bakit siya? Parang ordinaryo lang si Zoe Lopez. Totoo iyon. There are tons of women just like her out there, chimed in another subordinate. Nakangiting sagot ni Landon, to tell you boys the truth, I have had hundreds of women, and no one had never rejected my advances before. Siya ang una, at pakiramdam ko ay espesyal siya. Walang dahilan para hindi ko makonquer ang babaeng iyon. Ang iba naman ay ngumisi ng pilyo. Sa wakas ay naunawaan na nila kung ano ang pakay ni Landon. At saka, malubha ang sakit ni Lolo, at sinabi ng manghuhula na kaya kong itaboy ang lahat ng malas kung pakakasalan ko ang babaeng iyon. Doon lang gagaling ang sakit ni Lolo. Ang kasal ay magdudulot din ng magandang kapalaran sa pamilya Gates. Sa madaling salita, siya ay walang iba kundi isang kasangkapan upang magdala ng swerte at magpagaling kay Lolo. Nagkataon lang na gusto ko rin siyang i-conquer kaya ayon. Bakit pa ako magpapakasal sa divorcee? Pagpapalam ni Landon habang nakangiti. Agad na naunawaan ng lahat na ang pagpapakasal kay Zoe ay pangunahing upang magdala ng magandang kapalaran. Nang gabing iyon, nakangiti ang lahat nang makauwi si Zoe, at naghinala si Zoe. Zoe, nakahanap ako ng magaling na manliligaw sa iyo, nakangiting sabi ni Meredith. Ano? Pabulong na sabi ni Zoe na natulala. Zoe, iba talaga itong manliligaw. Ang kanyang lolo ay ang presidente ng Southampton Chamber of Commerce, ang kanyang ama ay ang pinuno ng New Alliance Bank sa Erodia, at ang kanyang ina ay ang presidente ng Association of Foreign Enterprises. To top it off, royalty din sa ibang bansa ang maternal grandfather niya. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng daan-daang mga bangko, at sino mang gustong magnegosyo sa Southampton ay kailangan muna ng pahintulot ng kanyang pamilya, ang sabi ni Jenny. Parang exaggerated, pero totoo. Given his family background, the actual guy does not so important, but Zoe, he is amazing din. Siya ay nagmamay-ari ng higit sa 100 race car club at humigit kumulang 10 elektronikong kumpanya. Ang kanyang impluwensya ay nasa lahat ng dako. Matangkad din siya, gwapo, at may halong dugo. Talaga wala siyang pagkukulang. Pinuri ng lahat si Landon na para bang isa siyang anghel mula sa langit. Maya-maya ay bumungad kay Zoe ang realisasyon. Malamang si Landon ang pinag-uusapan nila. Oh, and you actually know this guy, Zoe, dagdag ni Jenny. Nakumpirma nito ang hinala ni Zoe. Salamat sa lahat ng effort na ginawa mo, Lola, pero hindi ko muna haharapin ang personal kong buhay sa ngayon. I have my eyes set on my career, and this is a crucial moment,
So I don't want someone to distract me, magalang na sagot ni Zoe. Hahaha, tumawa ng malakas si Meredith. Zoe, kung ordinaryong tao lang ito tulad ni Levi Garrison, hindi ko talaga hahayaang makasagabal siya sa career mo. Gayunpaman, pinag-uusapan natin ang tagapagmana ng pamilya Gates. Ang pagpapakasal sa kanya ay hindi makakaapekto sa iyong karera. Sa katunayan, ito ay magbibigay sa iyong karera ng isang napakalaking tulong. Nagsisigawan din ang iba. Totoo iyon. Ang kailangan lang ay isang salita mula sa kanya, at ikaw ay itataas sa tuktok. Inusisa ko na rin ang bagay at alam kong niligawan ka niya noon. He has been in love with you this entire time, Zoe, sabi ni Jenny habang nakangisi. Iginiit din ni Meredith, Zoe, dapat mangyari ang kasalang ito, at pagpaplanuhan ko ito. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 634. Tuwang-tuwa ang pamilyang Black, nakapagdesisyon na sina Meredith at Robert. Pinapaalam lang nila ito kay Zoe. Lolo, Lola, ako. Magsasalita na sana si Zoe nang hamarang si Robert. Zoe, wala kang dahilan para hindi siya magustuhan. Ang desisyon ko ay pinal. Tatay, nanay, nandito na si Mr. Gates. Agad namang lumabas si Jenny para salubungin siya. Dumating si Landon Gates kasama ang 10 Rolls-Royce. Ang kanyang mga nasasakupan ang siyang nagdadala ng marami niyang regalo. Dahan-dahan nilang inilipat ang mga ito sa tahanan ng pamilyang Black. Si Robert at ang iba pa ay nakangiti mula sa tainga. Noon napagtanto ni Zoe na siya ay ibinenta ng kanyang pamilya. Matagal na nilang ginawa ang kanilang desisyon sa bagay na ito. Ang kailangan lang niyang gawin ay pakasalan si Landon. Narito ang ilang maliliit na regalo. Sana tanggapin mo, magalang na wika ni Landon. Ang mga maliit na regalo na binanggit niya ay mahal at bihirang mga suplemento. Lumawak ang mga ngiti sa mga Black. Maging sina Graham at Felix ay dumating. Pagkatapos ng lahat, si Kurt Gates ang presidente ng Southampton Chamber of Commerce. Mas mayaman siya kaysa sa maraming bansa, at mayroon siyang tiyak na kontrol sa ekonomiya. Ang kanyang katayuan sa lipunan ay mas mataas kaysa sa kanila. Graham at Felix praised, "This is amazing." Reputable siya pero friendly. Kailangang paboran ng Diyos si Zoe para makapag-asawa siya ng lalaking katulad niya. Samantala, bumalik sina Aaron at Caitlin mula sa Northampton. Nang makita nila si Landon, kinilig sila. Isang taong kasing galing niya ang interesado kay Zoe. Zoe, tingnan mo kung gaano karaming mga kabataang may kakayahan ang namiss mo dahil kay Levi, reklamo ni Caitlin. Tumawa ng malakas si Aaron. Gusto ko itong manugang na ito. Hinimok ni Caitlin, Tatay, Nay, kayo na ang magdedesisyon. Bilisan mo at ayusin mo ang kasal nila. Hindi sila nag-iwan ng puwang para mag-pitch si Zoe sa kanyang opinyon. Sa katunayan, pinalayas pa siya sa usapan. Huwag kang makialam dito. Kami ang magpapasya para sa iyo. Ginagawa lang namin ito para sa ikabubuti mo, galit na sabi ni Caitlin. Sa manor, nag-uusap ang mga itim, Zaxes, Landon, at mga magulang ni Zoe tungkol sa kasal ni Zoe. Ang inaasahan namin ay hayaan kayong dalawa na magpakasal at magpakasal sa lalong madaling panahon, ikaw naman. Ano ang iniisip ng iyong mga magulang? Tanong ni Meredith. Ngumiti si Landon. Sinabi sa akin ng lolo at magulang ko na ako ang bahala. Paano ito? Pumili muna tayo ng date para sa engagement. Tuwang-tuwa si Meredith at ang iba pa nang marinig ang kasunduan ni Landon tungkol dito. Tiningnan ko ang mga petsa. Ang susunod na araw ay isang mapalad na araw. Bakit hindi natin iset ang engagement sa araw na iyon? Mungkahi ni Robert. Oo naman. Walang problema. Dadating din ang lolo at magulang ko, natatawang sabi ni Landon. Alam ito ng lahat sa pamilya Gates. Kamakailan lang, nagkasakit si Kurt, at sinabi ng mga doktor na baka hindi pa siya matagal umalis. Sinabi sa kanila ng isang manghuhula na kailangang pakasalan ni Landon si Zoe para mabago ang kanyang kapalaran. Sa ganoong paraan, gagaling si Kurt sa kanyang karamdaman. Higit pa rito, ang kanilang kasal ay magdadala ng kapalaran kay Landon. Ang pagpapakasal kay Zoe ay hindi nagdala ng disadvantages sa pamilya Gates. Sa madaling salita, si Zoe ay isang kasangkapan lamang para sa kanila.
Napili lang siya ng pamilya Gates dahil nagustuhan siya ni Landon at dahil virgin siya. Kung hindi, hinding-hindi hahayaan ni Kurt ang kanyang apo na magpakasal sa isang babaeng hiniwalayan. Ang kanilang kasal ay para lamang sa karamdaman ni Kurt. Sa iba't ibang pagkakataon, ang pamilya Gates ay napahiya sa kanilang pinili. Ngayong pumayag na kayong lahat, paano na si Zoe? Natatakot ako na hindi siya pumayag sa kasal na ito, sabi ni Landon. Ang mga tao ay tumigas bago sila nagbahagi ng tingin. Ngumiti si Caitlin. Huwag kang mag-alala, Mr. Gates. Labis na natuwa si Zoe. Bakit hindi siya pumayag? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 635. Dagdag pa ni Aaron, tama. Kung hindi pumayag si Zoe, makikigulo na siya. Pero tingnan mo, she's nowhere to be found, so ibig sabihin pumayag siya. Ang pamilyang itim ay nagsisinungaling sa kanilang mga ngipin. Binabantayan ni Jenny si Zoe at sinisigurado na hindi man lang makakuha ng pagkakataong magsalita ang huli. Ganoon ba? Gumaan ang loob ko nun. Magkakaroon kami ng engagement sa makalawa sa Stardust Hotel. Darating din ang pamilya ko, sagot ni Landon. Siyempre, magkikita tayong muli sa susunod na araw. Hindi mapigilan ni Meredith at ng iba pa ang kanilang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Hindi nagtagal, kumalat ang nakakagulat na balita sa buong South City. Ang apo ni Kurt, si Landon, ay ikinasal sa apo ng pamilyang Black. Bilang apo ni Kurt, si Landon ay agad na inilagay sa ilalim ng spotlight. Pagkatapos ng lahat, si Kurt ay isang kilalang figure sa Southampton corporate world. Ang bawat kalapit na bansa ay narinig ang kanyang pangalan. Siya ang presidente ng Southampton Chamber of Commerce. Siya ang taong namuno sa ekonomiya. Ang pamilya Gates ay parang mga royal. Nagmamay-ari sila ng daan-daang pribadong bangko. Si Zoe din, nasa spotlight. Siya ay kasal sa loob ng 6 na taon bago siya hiwalayan, at ang kanyang dating asawa ay nakakulong sa loob ng 6 na taon. Essentially, parang hindi pa siya nag-asawa. Higit pa rito, sinadyang siruan ng mga Black ang reputasyon ni Levi. Sinabi nila sa publiko na si Levi ay isang kakilakilabot na tao na iniwan siya pagkatapos makatanggap ng 10 milyon mula sa kanila. Hindi banggitin, tumanggi si Levi na aminin na kinuha niya ang panunuhol mula sa mga Black. With that, marami ang nagmumura kay Levi. Hindi nagtagal, nalaman ng buong South City ang tungkol sa engagement ni Zoe at Landon. Kahit na ang mga mamamayan ng Southampton ay nalaman ang tungkol dito. Isang kaguluhan ang sumiklab sa upper echelon society sa South City. Ang dahilan ay si Kurt ay dadalo sa engagement ng kanyang apo kinabukasan. Para sa isang taong tulad niya na pumunta sa South City ay para bang ang Diyos mismo ang darating. Ang sinumang makabuo ng isang relasyon kay Kurt ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Maraming mga pamilyang may mataas na uri ang nagsimulang inggit sa pamilyang itim. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang swerte sa pagkakaroon ng union marriage sa pamilya Gates. Ang pamilyang itim ay nakatadhana na maging isang makapangyarihang pamilya sa South City. Sa katunayan, malamang na sila ay bumangon upang maging pinakamayamang pamilya doon. Sa loob lamang ng isang hapon, 12 ng mahahalagang tao ang dumating upang bisitahin ang pamilyang Black. Noong unang panahon, mababa ang tingin ng mga taong ito sa pamilyang itim. Parehong nasa sabik sina Meredith at Robert. Mula ngayon, magkakaroon na ng koneksyon ang mga Black sa mga tao sa mundo ng militar, korporasyon, at politika. Kasama nila si Russell sa mundo ng militar, si Logan sa mundo ng politika, at si Zoe sa mundo ng korporasyon. Ang pamilyang Black ay malapit nang umakyat sa tuktok. Maging sina Caitlin at Aaron ay napabuntong hininga sa hindi makapaniwala sa kahihinatnan ng hiwalayan ni Zoe at Levi. Nagulat sila nang maging sila ang magiging biyenan ni Landon. Mula ngayon, malaya na silang gumawa ng anuman sa Quebec at maging sa Southampton. Hindi sila nang ahas na isipin ito noong nakaraan. Masyado ka pang walang karanasan. Kung si Zoe ang nasa tabi ko kanina, matagal na itong nangyari, hinaing ni Meredith. Isang nakakahiyang ngiti ang isinalubong sa kanya ni Aaron. Nay, siguradong mas magaling kang magplano kaysa sa amin. Hahaha, syempre, ipinagmamalaki ni na Meredith at Robert kung ano ang nangyari. Maya-maya lang, tumakbo si Zoe sa kanila.
Nalaman lang niya ang tungkol sa engagement nila ni Landon, hindi pa sinabi sa kanya ng pamilyang Black ang tungkol dito. Hindi siya makapaniwala na narinig ito ng buong South City maliban sa kanya. Lolo, Lola, bakit mo ako inayos nang hindi mo hinihingi ang opinyon ko? Bakit nalaman ng lahat ang tungkol sa pakikipag-ugnayan bago ko ginawa? Napangiwi si Zoe. Zoe, napagdesisyonan na ang kasal mo. Ang lahat ng ito ay para sa iyong ikabubuti. Mariin na ikinaway ni Meredith ang kanyang mga kamay. Hindi ako sang-ayon sa kasal na ito. Hindi ko man lang siya mahal. Tinanggihan ni Zoe. Kung ganoon, sino ang mahal mo? Tanong ni Meredith sa seryosong tono. Ang mahal ko ay si Levi Garrison. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 636. Ang kanyang mga salita ay nagpatigil sa lahat ng naruroon sa kanilang mga landas. Mahal pa rin niya si Levi. Akala ng lahat ay sumuko na si Zoe kay Levi. Magiging tapat ako sa inyong lahat. Hindi na ako mag-aasawa ulit. Kahit na gagawin ko, ang tanging asawa na tatanggapin ko ay si Levi, Zoe announced with a look of resolve in her eyes. Ikaw, bumangon si Meredith, galit na galit. Sa pagkakataong iyon, natukso siyang sampilan si Zoe. Wala kang choice. Dapat mong pakasalan si Landon, at dapat kang dumalo sa seremonya ng kasal bukas, hirit ni Meredith. Silas, bantayan mo siya, utos ni Robert. It was then Silas argued, although it's not my place to say anything, I still want to say my piece. Hindi nararapat para kay MS. Lopez na magpakasal sa pamilya Gates. Usap-usapan na pumayag ang pamilya Gates sa kasal ni Landon kay MS. Lopez dahil kailangan nila itong baguhin ang kapalaran ni Kurt. Kung ikakasal siya sa pamilya Gates, hindi siya magiging masaya. Siya ay walang iba kundi isang kasangkapan para sa kanila. Kalokohan. Hinampas ni Meredith ang kamay niya sa mesa. Sinasabi mo ba sa akin na naniniwala ka sa walang basehang chismis na iyon? Meredith raged, higit pa rito, mahal talaga ni Mr. Gates si Zoe. Niligawan niya siya noon, at totoo iyon. Mas magiging masaya lang si Zoe pagkatapos ng kasal niya. Hindi siya mahihirapan doon. Ginang, Black, nagawa ko na ang aking pagsisiyasat. Si Mr. Gates ay may magulong pribadong buhay. Mahigit daan-daang babae na ang nakasama niya. Isa siyang black hole, at tinutulak mo si MS. Lopez dito. Pagtatalo ni Silas. Tumigil ka nga sa kalokohan mo. Sinisiraan mo si Mr. Gates. Kung ayaw mong gawin ang trabaho mo, pwede mo nang iwan. Umungol si Meredith. Ako, gustong gawin ni Silas ang sinabi ni Meredith. Gayunpaman, nang isipin niya kung paano siya inatasan ni Levi na protektahan si Zoe, nagpa siyang manatili. Hindi ko siya pakakasalan. Lola, mas mabuting sumuko ka na. Walang pag-aalinlangan si Zoe. Napangisi si Meredith. Inaasahan mo pa bang pakasalan ang kasuklam-suklam na lalaking iyon, Levi? Tama ang lola mo. Kung tutuusin, isa siyang kumuha ng 10 milyon pero nagsinungaling at sinabing itinapon niya ito sa basurahan, dagdag ni Robert. Eksakto. Tumanggi siyang aminin sa kabila ng paglantad namin sa kanya sa lugar. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi isang walang hiyang piraso ng basura. Sa ngayon, galit na rin ang iba. Ikaw. Papabulaanan na sana sila ni Zoe, ngunit napagtanto niyang wala siyang anumang katibayan para suportahan ang sarili. Naiwan na walang ibang pagpipilian, tahimik niyang tiniis ang kanilang mga salita. Silas, ibalik mo siya sa kwarto niya para magpahinga. Dadalo siya sa engagement ceremony bukas at final na iyon, utos ni Meredith. Kaya lang, si Zoe lang ang madala ni Silas. Kung nanatili sila, lalo lang silang magagalit. Tingnan mo ang anak mo. Bulag ba siya? Bakit hinahanap-hanap pa rin niya si Levi? Dumura si Meredith. Seryoso si Robert habang umuungol, pag hindi natuloy, itataboy ko si Levi. Kung hindi siya lumitaw sa kanyang linya ng paningin, hindi niya ito iisipin. Magandang ideya yan. Minsan na lang natin itaboy si Levi, the others gave their approvals. Nagkasakit sila kay Levi simula pa noon. Ngayong pinipigilan ni Levi ang pamilyang itim na maging isa sa pinakamayaman, hindi sila tatabi at walang gagawin. Kapag engaged na siya bukas, hindi na siya mangangahas na asarin siya. Tiyak na masisira siya ng pamilya Gates kung maglakas loob siyang guluhin muli si Zoe, chortled Meredith.
Sa sandaling iyon, sumugod si Russell sa kanila, kinaladkad ang isang katulong ng pamilyang Black, si Zeke kasama niya. Ano ang nangyayari? Napalingon ang lahat kay Russell, curious. Sinaman ng tingin ni Russell si Zeke bago ito ngumisi, siya ang nakapulot ng 10 milyong tseke. Nagkamali kami kay Levi. Talagang itinapon niya ang tseke sa basurahan. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 637. Natuwa si Russell na mailantad niya ang kawalang katarungang ginawa kay Levi. Sa simula pa lang, naghinala na ako na may kumuha ng tseke. Sa makatuwid, hiniling ko sa aking kaibigan na nagtatrabaho sa isang departamento ng IT na tingnan ito. Sa wakas, nalaman ko na ang lingkod namin, si Zeke, ang kumuha nito, paliwanag ni Russell. Sina Meredith at Robert ay binigyan ng masamang tingin si Zeke. Kinuha mo ba? Pumalakpak. Bumagsak si Zeke sa lupa habang nagmamakaawa, Mr. Black, Mrs. Westbrook, talaga, ako ang kumuha nito. Noong araw na iyon, nakita kong itinapon ito ni Levi sa basurahan, kaya kinuha ko ito nang hindi sinasabi sa sino man ang tungkol dito. Mangyaring huwag tumawag ng pulis. 100,000 pa lang nagamit ko. Ibabalik ko sa iyo ang natitira. Matapos mapagtanto kung ano ang nangyari, si Meredith at Robert ay humihingal sa galit. Hindi sila nagalit na si Zeke ang kumuha ng tseke, sa halip, nagalit sila na nalaman ito. Pagkatapos ng lahat, si Levi ay sinadya upang maging isa na kumuha nito. Inakusahan ng lahat si Levi na kinuha ang 10 milyon para sa kanyang sarili. Hindi nila akalain na may mag-iimbestiga sa bagay na iyon. Ngayong nabunyag na hindi si Levi ang kumuha ng pera, nakaramdam sila ng hiya. Tumawa si Russell, Lolo, Lola, tama ako. Hindi gagawa ng ganoon si Levi. Sabihin natin kay Zoe ang tungkol dito at linisin natin ang kanyang pangalan. Maghintay ka. Pinigilan siya ni Meredith bago itinuro, Russell, hindi mo na kailangang istorbohin pa ang sarili mo sa bagay na ito. Bumalik ka at magpanggap na parang wala kang alam. She then turned to instruction Zeke, I can forgive you for this, Zeke, at pumikit ako sa halagang nagastos mo. Pero kailangan mong sumang-ayon sa mga tuntunin ko. Sasang-ayon ako sa kahit ano. Mabuti, mula ngayon, kahit sino pa ang magtanong sa iyo tungkol dito, sasabihin mong hindi itinapon ni Levi ang tseke sa basurahan. Sasabihin mo sa kanila na nasaksihan mo siyang umalis habang hawak ang tseke. Meredith, inutusan. Naiintindihan ko. Talagang gagawin ko iyon, sagot agad ni Zeke. Mabuti. Ngayon umalis ka na. Magpanggap na hindi mo kinuha ang tseke para sa iyong sarili. Levi's the one who had taken the 10 million, ulit ni Meredith. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Russell si Meredith. Lola, paano mo maibaluktot ang katotohanan? Hindi ginawa ni Levi. Bakit kailangan mo siyang sisihin? Hindi inaprubahan ni Russell ang mga pamamaraan ng pamilyang itim. Russell, dapat mong itago ang iyong mga labi tungkol dito. Huwag na huwag mong sasabihin kahit kanino, lalo na si Zoe. Natigilan si Meredith. Bakit, Lola? Bigyan mo ako ng dahilan. Bulalas ni Russell. Ha, alam mo na ang mga alingaw-ngaw na kinuha ni Levi ang 10 milyon para sa kanyang sarili ay kumalat sa buong lungsod. Ang pamilyang itim ang siyang sumisira sa kanyang reputasyon. Kung sasabihin mo sa publiko ang totoo, ipapahiya mo ang pamilyang Black. Ano na ang mangyayari sa pamilya natin? Tanong ni Meredith. Isang mataimtim na ngiti ang ibinigay ni Russell. Ibig sabihin ba nito ay maaari nating sirain ang buhay ni Levi para sa reputasyon ng pamilyang Black? Sumirit si Robert, tama. Sino siya kung ikukumpara sa reputasyon ng pamilyang Black? Napabuntong hininga si Russell ng nanginginig na tawa. Sige, napakahusay. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Maaga o huli, mauunawaan mo kung ano ang nagawang mali ng pamilyang Black. Mapapalampas mo ang isang pagkakataon na pagsisisihan mo sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ha, si Levi lang pala. Ano ba talaga ang mami-miss natin? Hindi sumang-ayon ang karamihan. Dahil doon, umalis si Russell, galit na galit. Ang kanyang mga lolo't lola na sa tingin niya ay mga matuwid na tao, ang siyang nag-orchestrate nito. Siya ay lubos na nabigo. Agad niyang tinawagan si Levi. Samantala,
Si Levi ay nasa Northampton na nagdidisenyo ng kanyang bagong tahanan ng pamilya nang tumunog ang kanyang telepono. Anong problema, Russell? Masamang balita, Levi. Ikakasal na si Zoe bukas. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 638. Boom! Ang balita ay tumama kay Levi na parang bolt mula sa asol. Engaged na ba si Zoe? Pero nasa Northampton pa rin ako. Sinong mapapangasawa ni Zoe? Matapos siyang ilakad ni Russell sa sitwasyon, halos kainin ng galit si Levi. Minsan ay nagkaroon siya ng magandang impresyon kina Meredith at Robert, at least, nag-iwan sila ng mas magandang impresyon sa kanya kaysa kay Harry. Gayunpaman, ngayon ay tila walang sino man ang maaaring manatili sa kanilang moral kapag may kinalaman ang kapangyarihan at pera. Oras at lugar, tanong ni Levi. Stardust Hotel at 10, sagot ni Russell. Nakuha ko. Kinabukasan. Sa manor ng pamilyang Black. Pinilit ni na Meredith at Caitlin si Zoe na bihisan ang sarili para sa seremonya. Sa sandaling iyon, dumating ang isang pulutong ng mga sasakyan sa labas ng manor. Dumating na sina Harry, Henry, at ang iba pa. Maging ang pamilya Lopez ng South City ay narito. Nang marinig ni Harry na ikakasal na si Zoe sa isang mayamang tao ng Southampton, nagmadali siyang pumunta sa South City ng magdamag. Tungkol naman sa pamilya Lopez, minsang tumanggi silang kilalanin ang pamilya ni Harry bilang bahagi ng pamilya Lopez. Gayunpaman, nang marinig nila na ikinasal na si Zoe kay Landon, agad silang dumating. Ngayon, inaangkin nilang lahat si Zoe bilang isa sa pamilya Lopez. Ang isa sa amin ay nakikipag-ugnayan ngayon. Obviously, the Lopez family have to be here, sabi ni Harry. At the same time, the Lopez family of South City added, we're proud that someone like you is in the Lopez family. Dahil kagalang-galang ang pamilya Lopez ng South City, mas masaya ang pamilyang Black na tanggapin sila sa kabila ng pagkaalam na narito lamang ang una para pasayahin ang pamilya Gates. Galit na galit si Zoe. May iniisip ba silang iba maliban sa sarili nila? May nararamdaman ba sila sa iba? Congratulations, Zoe. Sabi ko hindi ka dapat dumaikit kay Levi. Isa lang siyang pabigat para sa iyo. Tingnan mo kung gaano ka kagaling ngayon. Ikakasal ka na sa isang tunay at mayamang pamilya. Nagbubulungan sina Sean, Melanie, at iba pa habang tumatawa. Si Levi ang pinakamasama sa pinakamasama. Ibinigay niya si Zoe sa halagang 10 milyon. Alam ko, tama, narinig ko pa na iginiit niya na itinapon niya ang tseke sa basurahan sa kabila ng pagkuha ng pera para sa kanyang sarili. Nagchat ang lahat. Sa gilid, si Russell ay hindi nasisiyahang marinig ang kanilang mga salita. Bakit kailangang tiisin ni Levi ang mga paninirang puri na ito ng tahimik? Kasabay nito ang pagmumukha ni Zeke. Para bang natatakot siyang may magtanong sa kanya tungkol sa bagay na iyon. Hindi napigilan ni Russell ang mamulong, hindi. Agad naman siyang pinigilan ni Meredith. Russell, anong ginagawa mo? Sinusubukan mo bang ipahiya ang pamilya ng Black? Ako. Kaya naman, napalunok na lamang si Russell sa kanyang mga salita. Hindi nagtagal, tumungo ang lahat sa Stardust Hotel. Marami sa kanila ang nakabantay kay Zoe, sa takot na makatakas ito. Isang fleet ng mga mararangyang sasakyan ang nakaparada sa labas mismo ng Stardust Hotel. Ang mga tao mula sa mas mataas na uri ng lipunan ay natipon dito ngayon. Bagamat hindi sila nakasali sa engagement banquet ng walang imbitasyon, narito sila sa pag-asang makilala si Kurt. Samantala, matagal nang dumating ang pamilya Gates. Tulad ni Landon, ang kanyang ama, si Fred, ay mukhang isang may kakayahang tao, na nagpapalabas ng isang kahanga-hangang aura. Pagkatapos ng lahat, siya ang taong may kontrol sa daan-daang pribadong bangko. Nagkaroon siya ng palayaw ng God of Wealth sa loob ng corporate world. Sa madaling salita, mayaman siya. Katabi niya ang ina ni Landon, isang banyagang babae. Naglabas siya ng marangal na aura na umaakit sa mga tingin ng mga tao ngunit nanatili silang malayo. Siya ang presidente ng Association of Foreign Enterprises, mayroon siyang masasabi sa bawat dayuhang negosyo na pumasok sa lokal na pamilihan. Matapos bigyan ng isang beses ni Fred at ng kanyang asawa si Zoe, tumanggo sila bilang kasiyahan. Sa ganitong paraan, with that, pumasok si Meredith at ang iba pa sa Stardust Hotel.
Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 639. Lahat ay balisa. Malapit na nilang makilala ang maalamat na Kurt Gates. Sa hotel, tahimik na umuubo ang isang matandang naka-wheelchair. Nang makita nila si Kurt, napatulala ang mga tao. Akala nila Kurt ay isang kahanga-hanga at malusog na tao, hindi nila inaasahan na makakita ng isang mukhang may sakit na mahinang lalaki na nakaupo sa isang wheelchair. Sa hindi malamang dahilan, bumungad sa kanilang isipan ang mga tsismis na ikinasal si Zoe sa pamilya para mabago ang swerte ni Kurt. Si Zoe ay isang kasangkapan lamang. Sina Caitlyn at Aaron ang labis na nabigla. Pakiramdam nila ay ipinadala talaga nila si Zoe sa impyerno. Dahan-daang binuksan ni Kurt ang hindi nakatutok na mga mata at nagtanong, nandito na sila. Lolo, ito si Zoe. Tinuro ni Landon ang babae. Itinuwid ni Kurt ang kanyang likod at sinimulang sukatin siya. Sa tabi niya ay isang medyo may edad na lalaki na nakasot. Bulong niya, Mr. Gates, siya na. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi ang manghuhula na nagsabi sa kanila na gagaling si Kurt sa kanyang karamdaman pagkatapos ikasal si Zoe sa pamilya. Napakagaling. Siya na pala. Pumili ka kaagad ng date at magpakasal kaagad, udyok ni Kurt. Ang kanyang pagkainip ay naririnig ng lahat ng naruroon. Mamulong ang manghuhula, Mr. Gates, 5 araw mamaya ang perpektong petsa para sa kasal. Matapos walisin ang kanyang tingin sa karamihan, tumango si Kurt. Sige na, gawin na natin ang engagement ceremony sa lalong madaling panahon. Gagawin natin ang kasal sa loob ng 5 araw. Ano? Ang kanyang mga salita ay nakatulala kay Meredith at Robert. Nagmamadali yan. Para bang walang importansya sa kanila ang kasal. Ang kailangan lang ni Kurt ay isang salita mula sa manghuhula bago itakda ang petsa ng kasal. Sa ngayon, si Meredith at ang iba ay nagsisimula ng magtaka kung totoo ang mga alingawngaw. Ang Zoe na iyon ay isang kasangkapan lamang para sa sakit ni Kurt. At na ang pamilya Gates ay hindi interesado sa pagkakaroon ng Zoe bilang kanilang manugang. Ngunit hindi iyon mahalaga sa kanila. Hindi alintana kung siya ay isang kasangkapan o tunay na damdamin ay nasasangkot, si Zoe ay magiging legal na asawa ni Landon. Ito ay isang bagay na alam ng lahat, na si Zoe Lopez ay nakatadhana na maging manugang ng pamilya Gates. At saka, totoo ang pagmamahal ni Landon kay Zoe. Dahil nandito si Kurt sa South City sa kabila ng kalubhaan ng kanyang karamdaman, nangangahulugan iyon na mahalaga sa kanya ang kasal na ito. Sa makatuwid, ang kasal na ito ay kailangang magpatuloy. Parehong ibinahagi ng pamilyang Itim at ng pamilyang Lopez ang parehong kaisipan, dapat magpakasal si Zoe sa pamilya Gates. Sana huwag mong isipin na ang aking ama ay nasa mahinang kalusugan. Let us begin the engagement ceremony now, anunsyo ni Fred. Mukhang maganda. Simulan na natin ang engagement ceremony. As for the wedding date, the Gates family will be the one to arrange it. Nakangiting sagot ni Meredith. Gumanti naman ng ngiti si Fred. From now on, pamilya na tayo. Ang kasal ay isang bagay na pag-uusapan ng magkabilang pamilya. Nang magsisimula na ang engagement ceremony, biglang sumigaw ng malakas si Zoe, I'm sorry, Landon. Hindi ako pwedeng makipag-ugnayan sa iyo, at hindi rin kita mapapangasawa. Boom! Parang kidlat ang sinabi ni Zoe sa lahat ng naruroon. Maging si Landon ay natulala. Akala niya ay nandito si Zoe dahil pumayag ito. Sa pagkabalisa, sumigaw si Meredith, Zoe, anong sinasabi mo? Manahimik ka ngayon. Mas naging madilim ang ekspresyon ni Fred kaysa gabi. Tinitigan niya si Zoe at nagtanong, ayaw mong pakasalan ang anak ko. Umiling si Zoe, tama, ayaw kong pakasalan ang anak mo. Ha ha ha, bigla namang humagalpak ng tawa si Fred. Halatang hindi niya ginagalang ang pamilya Gates. Wala pa akong narinig na humindi sa seremonya ng engagement. Zoe, anong pinagsasabi mo? Kailangan mong pakasalan siya, sigaw ni Meredith. Hindi niya bibigyan ng pagkakataon si Zoe na magprotesta. Ngumisi si Fred, tama. Isinasagawa na namin ang engagement ceremony. Kahit sabihin mong hindi, kailangan mo pa ring gawin. Zoe, parang wala kang choice, natatawang sabi ni Landon. Sa sandaling iyon, isang dagandong ang umalangaw-ngaw sa bulwagan. Hayaan akong tingnan kung sino ang mga nagsisikap na ilagay ang aking asawa sa isang mahirap na lugar. May death wish ka ba?
Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 640. Bang! Isang grupo ng mga lalaki ang sumugod mula sa labas nang lumitaw ang isang lalaking matangkad. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Levi. Napasinghap ang mga tao sa gulat nang makita siya. Darling, mahinang tawag ni Zoe. Sa kabila ng pagtanggap ng sertipiko ng diborsyo, si Levi ay palaging magiging asawa niya. Honey, kasama ako dito, wala nang mananakit sa iyo. Hinayla ni Levi si Zoe sa yakap niya. Boom! Natigilan ang mga tao at hindi makapaniwalang nakatingin sa kanila, lalo na ang pamilya Gates na pulang-pula ang mukha sa galit. Para sa isang estranghero na ay gate crush ang kanilang engagement banquet at yakapin ang kanilang magiging manugang na babae, ito ay isang matinding insulto. Higit pa rito, pinahiran ni Levi ng asin ang kanilang mga sugat sa pamamagitan ng pag-angkin kay Zoe bilang kanyang asawa, na lubos na pinahiya ang pamilya Gates. Pumikit si Landon at huminga ng malalim. Para sa pamilya Gates, ito ay isang bagay lamang ng pagmamalaki. Pero para sa kanya, tahasan siyang niloloko. Paano niya haharapin ang mundo pagkatapos noon? Samantala, ang mga Black at ang mga Lopez na pamilya ay natulala. Walang sino mang umasa na maglalagay ng ganoong panoorin sina Levi at Zoe, na isang direktang provokasyon na naglalayon sa pamilya Gates. Sa pagdeklara na ang babaeng ikakasal na si Landon ay kanyang asawa, tahasan na pinahiya ni Levi si Landon. Samantala, nadurog ang puso ni Meredith nang malaman niyang may masamang mangyayari. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Fred Gates. Ito ay hindi katanggap-tanggap, hindi ko kayang tiisin ang alinman sa mga ito. Ano man ang mangyari, kailangang pangalagaan ang reputasyon ng pamilya Gates. Ang bagay na ito ay kailangang ilihim kahit na ang lahat ay kailangang mamatay. Nilinggan niya si Meredith at ang iba pa. Ikaw ba ang nag-ayos nito? Hiningi ni Fred. Sa kabila ng kalmado niyang tono, halatang pinipigilan niya ang kanyang galit. Ginoo, Gates, mali ang pagkakaintindi mo. Wala itong kinalaman sa atin. At saka, hiwalay na sila at mayroon pa kaming mga dokumento para patunayan ito, paliwanag ni Meredith na may takot na tingin. Ang mga pamilyang Black at Lopez ay natakot na masaktan ang pamilya Gates. Sa puntong ito, maaari rin nilang ihanda ang kanilang mga sarili na mapahamak. Nagalit sina Aaron at Caitlin nang mabaigo muli ni Levi ang kanilang mga plano. Gusto ba niyang maghagis ng spanner sa ating mga gawa sa bawat oras? Lola, matagal na naming sinabi sa iyo na kung hindi nagsisi si Levi, dapat ay pinalayas na namin siya. Pero ngayon, lumaki na ang usapin, galit na sigaw ni Jenny. Si Meredith, Robert, at Harry ay nanginginig sa galit dahil hindi na sila makapaghintay na patayin si Levi. Siya ang may pananagutan sa pagdudulot ng maraming kalungkutan sa mga pamilyang Black at Lopez. Kaya naman, karapat-dapat siyang ipako sa haligi ng kahihiyan. Ginoo, Gates, lahat ito ay sariling gawa ni Levi. Wala itong kinalaman sa pamilyang Black at Lopez. Itinuro ng lahat ng nasa eksena si Levi. Pagkatapos ay tumingin sa kanya sina Fred at Landon. Hindi mo ba alam na engaged na si Zoe sa anak ko ngayon? Malamig na tanong ni Fred. Sumagot si Levi, I do. Kung ganoon, how dare you come here and even call her wife your wife? Ano ang kahulugan nito? Nandito ka ba para manggulo ng kusa? Itinaas ni Fred ang kanyang boses sa isang malakas na dagandong, na nakakatakot sa lahat ng naruroon. Gusto kong malaman kung natanong mo na ba kay Zoe ang kanyang opinyon sa engagement. Tanong ni Levi. Siyempre tinanong namin siya. Si Zoe mismo ang pumayag, sagot ni Landon. Mabilis na idinagdag ni na Meredith at Robert, tama. Tinanong namin siya. Kung hindi, hindi siya papayag na pumunta dito. Ngumisi si Levi. Lumingon siya kay Zoe at nagtanong, kung ganoon, sa harap ng lahat, hayaan mo akong magtanong sa iyo. Payag ka bang pakasalan si Landon? Willing ka bang makipag-engage sa kanya? Sa sandaling iyon, hinintay ng lahat ang kanyang sagot ng may halong hininga. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 641. Lahat sila ay matamang nakatingin kay Zoe habang napuno ng suspense ang hangin. Nang magkomento pa lang si Meredith, pinutol siya ni Fred. Hayaan mo siyang magsalita para sa sarili niya. Nang makita niyang nakatuon ang atensyon ng lahat sa kanya,
Huminga ng malalim si Zoe at napabulalas, hindi. Ayaw kong gawin iyon. Paglingon kay Landon, humingi ng tawad si Zoe. Landon, pasensya na kung nadismaya kita. Pero si Levi ang mahal ko. Kung ayaw mo, bakit ka pumunta? May sumigaw. Pinilit ng pamilyang itim si MS Lopez na gawin ito, paliwanag ni Silas. Boom! Napapikit sina Meredith at Robert sa kawalan ng pag-asa. Tapos na. Tapos na talaga. Ang pamilya Gates ay mas makapangyarihan kaysa sa pamilyang Caesar. Isang salita lamang mula kay Kurt lamang ang maaaring magsara ng lahat ng pinto sa pamilyang itim, na sinisiraan sila bilang isang resulta. Natahimik ang kapaligiran habang hinihintay ang lahat ng paparating na bagyo. Sa wakas, napabulalas si Fred, ayaw mo. Ganun lang. Agad niyang iniba ang usapan. Hininaan niya ang kanyang boses, umungol siya, sabihin mo sa akin kung gayon, ano ang dapat gawin ng pamilya Gates ngayon. Ibinalita namin ang engagement banquet sa buong South City at Southampton. Kahit ngayon, napakaraming tao sa labas. Sabihin mo sa akin, paano lalayo rito ang pamilya Gates nang hindi napapahiya? Sumama ang iba pang miyembro ng pamilya Gates at sumigaw, sabihin mo sa amin. Bigyan mo kami ng sagot. Ako, natigilan si Zoe sa dami ng pressure na ibinaon sa kanya. Isinasaalang-alang niya ang posibilidad na mangyari ang kasalukuyang senaryo ngunit wala siyang solusyon para dito. Ngumisi si Landon, Zoe, sayang naman at sinayang ko ang nararamdaman ko sa iyo. Ganito mo ako gantihan. Kung hindi ka sumasang-ayon, bakit hindi mo sinabi kanina? Bakit kailangan mong maghintay hanggang ngayon para pagsisihan ang iyong desisyon? Pumasok ang dating asawa mo sa kasalan ko, niyakap ka, at tinawag kang asawa. Kung ito ay lumabas, paano ko haharapin ang mundo? Alam mo ba kung gaano ako magiging kahihiyan? At paano naman ang kahihiyang ay dudulot nito sa pamilya Gates? May utang kang paliwanag sa akin. Or else, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko. Sa kabila ng aking mabuting pagkatao, handa akong gawin ang lahat para maprotektahan ang karangalan ng aking pamilya. Sa gitna ng sandamakmak na tanong ni Landon, ang puso ni Meredith ay lumubog sa pinakamababang lalim nang makita niya kung gaano kagalit ang pamilya Gates. Sa harap ng mga tanong ng pamilya Gates, si Zoe ay nasa kawalan. Gusto mo ng sagot? Hahaha. Biglang tumawa si Levi. Anong pinagtatawanan mo? Nainsulto si Landon sa sagot ni Levi. Anong tinatawanan ko? The reason you wanted to marry Zoe is just to complete your charade. Ang iyong lolo, Kurt, ay naghihingalo. Ang dahilan lang ng pagpapakasal mo kay Zoe ay dahil sinabi ng isang manghuhula, malamig na sagot ni Levi. Kalokohan. Walang ganyanan, sigaw ni Landon habang inilalantad ni Levi ang kanyang pagkukunwari. Mahal na mahal ko si Zoe. Kaya naman, hindi ako nag-asawa dahil hinihintay ko siya. Nang mabalitaan kong nakipaghiwalay siya, pinuntahan ko siya kaagad. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ilang lalaki ang makakagawa ng ginawa ko? Angal ni Landon. Ayon, very loyal si Landon pagdating sa pag-ibig. Nakapagtataka na ang isang tao sa kanyang katayuan ay handang magpakasal sa isang divorcee. Ginoo, napakabuting tao ni Gates. Nagsimulang purihin siya ng karamihan. Gayunpaman, ngini siya ni Levi, Landon, sa lahat ng mga taon na ito, nakipagkampi ka sa kahit 7 hanggang 800 babae kung hindi man sa libo-libo. Isinantabi iyon, noong 3 ng nakaraang buwan, nakipagtalik ka pa sa isang high school girl. Habang nasa 7, pinilit mo ang iyong sarili sa isang babaeng may asawa. B***starred ka. Patayin siya. Galit na sigaw ni Landon. Halatang nakita ni Levi ang kahinaan ni Landon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 642. Napangiti si Levi. Anong nagmamadali? Hindi ko pa nga natapos eh. Sinasiraan mo ako. I have been celibate for many years, galit na sagot ni Landon. Gayunpaman, ang lahat ay nakatingin kay Landon na may pagdududa. Mas lalo siyang nabalisa, lalo siyang nagigilty sa sarili niya. Maging ang kanyang mga tauhan ay nagdadalawang isip kung dapat ba silang kumilos. Bagamat puno ng galit habang galit na nakatingin kay Levi, si Landon ay nalilito kung ano ang gagawin. Kaya lang, humakbang si Fred at itinulak si Landon sa isang tabi. Sinigawan niya si Levi, sino ka sa tingin mo?
Kailan mo kailangang suriin ang personal na buhay ng anak ko? Ipinagpatuloy niya, batay sa mga tuntunin ng pamilya Gates, nakagawa ka ng 4 na krimen at paparusahan ng naayon. Unang-una, na-trespass ka at ginulo mo ang engagement banquet ng anak ko. Pangalawa, inangkin mo ang fiancé ng anak ko bilang asawa mo. Pangatlo, siniraan mo ang anak ko. At sa huli, hindi mo iniisip ang pamilya Gates. Ang parusa para sa paglabag sa 4 na patakaran ay ang iyong 4 na paibali sa lugar. Sa sandaling ipinasa ni Fred ang hatol, binantayan ng mga piling mandirigman ng pamilya Gates ang mga labasan upang pigilan si Levi na tumakas. Tumingin si Fred sa mga pamilyang Lopez at Black. Ang pamilya Gates ay hindi dapat guluhin. Ang sinumang mula sa South City na humamon sa amin ay mapaparusahan din. Parehong nanginginig ang pamilya Lopez at Black nang marinig nila ang kanyang mga salita dahil alam nilang sa kanila iyon nakadirekta. Lalong nagalit ang nanay ni Landon. Pinandilatan niya si Levi at tumahol, "Lumuhad ka sa harapan ko." Siya ay maharlika mula sa ibang bansa at palaging minamaliit ang mga karaniwang tao. Sa kanyang mga mata, si Levi at Zoe ay mga hamak lamang ng lipunan. How dare they disrupt the engagement banquet ng anak ko? Hinihiling nilang patayin. Lumapit ang 2 dayuhang bodyguard para subukang ibaba si Levi. Samantala, pumalakpak si Levi at nagpakawala ng sarkastikong ngiti. "Mga seryosong krimen ito. Hanga ako." Gayunpaman, binago niya kaagad ang kanyang tono. "Hindi ba iginagalang ng pamilya Gates ang mga batas ng bansa? Kailan ka nagkaroon ng ngumiti?" Ngumiti na humatol sa matamis si Levi. Nang ilista ni Fred ang 4 na krimen, kitang-kita na ang pamilya Gates ay sanay na itapon ang kanilang timbang sa lahat ng oras. Sila ay hindi direktang nagdeklara ng hegemonya sa kanilang teritoryo. Sa loob ng kanilang saklaw ng impluwensya, ang pamilya Gates ang batas. Ginamit nila ang kanilang awtoridad sa lahat ng naninirahan doon. Kaya naman, sila ang magdedesisyon ng kapalaran ng iba, kasama na ang buhay at kamatayan. Galit na galit si Levi. Siya ay nakipaglaban ng husto sa labas laban sa mga kaaway ng bansa, upang protektahan ang soberanya ng bansa at ang mga tao nito. Gayunpaman, ang mga kilalang pamilya tulad ng Gates ay kumilos ng walang parusa sa loob mismo ng bansa. Kaya naman, nakaramdam siya ng pagkadismaya. Napangisi si Fred, "Ngayon ang engagement banquet ng anak ko, kaya 4 na krimen lang ang kinasuhan ko sa iyo. Kung sa ibang pagkakataon, ang pagkontra sa pamilya Gates ay mapaparusahan ng kamatayan." Hinatulan sana kita ng kamatayan on the spot. Nakakagulat na pangingibabaw. Ang mga pamilyang Black at Lopez ay namangha sa kung gaano kalakas ang pamilya Gates. Hindi nakakagulat na sila ay itinuturing na pinakamataas na kilalang pamilya ng Southampton. Samantala, ang lahat ng iba pang miyembro ng pamilya Gates ay tila nanlamig nang marinig ang mga sinabi ni Fred na tila sanay na sila. Malinaw na ginawa ng pamilya Gates ang gusto nila at pumatay ayon sa gusto nila. Samantala, kinabahan si Zoe sa ipinakitang lakas ng pamilya Gates. Lalo siyang nag-alala nang marinig niya ang tungkol sa 4 na krimen na nangangailangan ng pagkabali ng mga paa ni Levi. Sa mata ng pamilya Gates, mahalaga pa ba si Erudia? Nalalapat pa ba ang mga batas ng bansa? Tanong ni Levi. "Hayaan mong linawin ko sa iyo. Kung nasaan man ang pamilya Gates, doon tayo ang batas at lahat ng sinasabi natin, mahalaga. Naiintindihan mo ba?" Sagot ni Fred sa isang mapilit na tono. Hindi siya tanga. Kaya lang sobrang makapangyarihan ang pamilya nila. Sa lahat ng mga taon na ito, palagi niyang hinarap ang lahat sa parehong paraan. Kaya naman, sa mata ng pamilya Gates, sila ang batas. Iyon lang ang naroon. Bigla namang humagalpak ng tawa si Levi, to the extent na naging curious ang lahat. Ang kanyang pagtawa ay naging sanhi din ng damdamin ng pamilya Gates na nasaktan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 643. "Ikaw, anong tinatawa-tawa mo?" Malamig na tanong ni Fred. The way everyone saw it, sobrang nakakainis ang tawa ni Levi. "Natatawa ako kasi malapit nang masira ang pamilya Gates. Gaano man kakapangyarihan ang isang tao o pamilya, hindi nila kayang i-override ang soberanya ng bansa." Napangiti si Levi. How dare they claim to be the law in front of the God of War? Hindi ba sila natatakot sa kamatayan?
Dahil iyon ang katumbas ng paghamon sa soberanya ni Herodia. Walang pag-aalinlangan, kailangan nilang alisin. Hahaha, tapos na ang Gates family. Anong biro? Sino ang makakahawak sa atin? Sino ba ang nang-ahas na hawakan tayo? Ikaw. Humagalpak si Fred sa isang mapagmataas na tawa, na sinundan ng iba pang miyembro ng pamilya Gates. Sa impluwensya ng aming pamilya, hindi kami nababalot, lalo pa sa loob mismo ng South City kung saan kami ay walang pangalawa. Tama iyan, ako, ngumisi si Levi. Ayokong makita siyang nakatayo pa rin. Kailangan niyang lumuhad, ngayon na. Sigaw ng ina ni Landon. Bilang tugon, umirap si Fred. Mga lalaki, parusahan siya sa 4 na krimen ngayon. Baliin ang mga paa niya para maramdaman niya ang galit ng pamilya Gates. Sa kanyang utos, 4 na elite na mandirigma ang lumitaw at nagtungo kay Levi. Takot na takot si Zoe dahil alam niyang wala silang magawa sa harap ng makapangyarihang pamilya Gates. Kahit na pumunta sina Russell at Logan para kumuha ng mga reinforcement, huli na ang lahat. Higit pa rito, ang mga reinforcement ay maaaring hindi pa sapat dahil ang pamilya Gates ay masyadong malakas. Sa pinakamahalagang sandali, humakbang si Zoe sa harap ni Levi at sinabing, kung sino ang gustong manakit sa kanya ay kailangang dumaan muna sa akin. Nang makita niya ang maliit na figure sa harapan na nagpoprotekta sa kanya, tumawa si Levi. Napaka-adorable ng honey ko, ngunit hindi na ito 6 na taon na ang nakalipas. Ngayon, ako ang Diyos ng digmaan, isang 5-star God of War sa katunayan. Sa piling ko dito, walang makakasira sa iyo. Baliin ang magkabilang paa nila. Utos ni Fred. Gusto silang pigilan ng mga pamilyang Black at Lopez ngunit pinigilan sila ng mga piling mandirigma ng pamilya Gates. Noon, pumikit si Zoe at nagbitiw sa tadhana. Nabalian man ang mga paa niya, at least kasama niya si Levi. Gayunpaman, kalmado si Levi. Kung ang pamilya Gates ay naglagay ng isang daliri sa kanila, sila ay agad na mawawasak. Maghintay. Sa sandaling iyon, narinig ang isang matandang seryosong boses. Itinulak si Kurt sa harap sa kanyang wheelchair habang patuloy na umuubo. Huwag mong hawakan ang babae. Dapat ay kasal na siya sa pamilya Gates, deklara ni Kurt. Gusto niyang mabuhay ng husto. Sinabi sa kanya ng manghuhula na maaari niyang pagalingin siya kung siya ay kasal sa pamilya Gates. Kaya naman, hindi niya maaaring palampasin ang pagkakataon. Dapat pakasalan ni Landon si Zoe. By hook or by crook, kinailangan ni Zoe na pakasalan ang isang miyembro ng pamilya Gates kahit na kailangan nilang kidnapin siya. Bilang tugon, nag-alok si Fred, Zoe, basta pumayag kang pakasalan ang anak ko, sisiguraduhin kong hindi ko sasaktan si Levi. Or else, siguradong mapilayan siya. Nang marinig iyon, sa wakas ay napagtanto ni na Meredith at Robert na hindi talaga seryoso si Landon na pakasalan si Zoe. Ang pangunahing layunin ng pamilya Gates ay pagalingin si Kurt batay sa sinabi ng manghuhula. Sa makatuwid, hindi ito ang gusto ni na Meredith at Robert para kay Zoe, at napagtanto nila ngayon na ito ay isang bitag. Gayunpaman, itinulak na nila si Zoe dito at tila walang paraan para makatakas. Imposibleng tumalikod sa kasal ngayon. Samantala, lumingon si Fred kay Meredith. Hanggat ikinasal si Zoe sa aking anak, sisiguraduhin kong ang pamilyang Black at Lopez ang magiging pinakamataas na pamilya sa South City. Natukso sa alok ni Fred ng kapangyarihan, si Meredith at ang iba pa ay nahulaan ang kanilang sarili. Pati si Zoe ay napag-isipan ito. Para sa kanya, ang kaligtasan ni Levi ang kanyang pangunahing prioridad. Honey, tara na. Curious ako kung sino ang pipigil sa akin. Sa pagkakataong iyon, hinawakan ni Levi ang kamay ni Zoe at gustong umalis. Ihinto ang mga ito. Sigaw agad ni Landon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 644. Naging desperado na rin si Fred. Kung pakakawalan nila si Levi, masisira ang reputasyon ng pamilya Gates. Hindi na kayang harapin ng pamilya nila ang mundo at mawawalan din sila ng awtoridad. Sa makatuwid, hindi dapat payag ang umalis si Levi. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga piling mandirigma ng pamilya Gates ang lumapit kina Levi at Zoe upang sakupin sila. How dare you live after all the trouble na ginawa mo? Utos ni Fred, gusto ko siyang patayin. At dapat niyang pakasalan ang anak ko.
Ang desperasyon at pananakot ng pamilya Gates ay naging sanhi ng paglubog ng puso ng mga pamilyang Black at Lopez. Si Levi ay mamamatay ngayon habang si Zoe ay mapipilitang magpakasal. Sa katunayan, ang buong bagay ay nagpahamak din sa mga pamilyang Lopez at Black. Habang ang lahat ay nanginginig sa takot, walang nang-ahas na magsalita. Sa harap ng mga elit na mandirigma, tumango si Levi, sigurado ka bang gusto mo akong hamanin? Bakit? Sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob na hawakan ka? Tawa ng tawa si Fred. Bakit hindi ka muna tumingin sa labas? Natatawang sagot ni Levi. Anong nangyayari sa labas? Na-curious si Fred at gayon din ang iba. Si Meredith at ang iba ay nakatingin kay Levi na hindi makapaniwala. Mayroon ba siyang malakas na backup? O kung hindi, paano siya maglakas loob na pumuntang mag-isa para iligtas si Zoe? O hindi, Mr. Gates, may gulo. Sa sandaling iyon, sumugod ang mga bodyguard ng pamilya Gates. Gayunpaman, galit na galit si Fred sa kanila dahil sa pagkataranta sa publiko dahil hindi ito maganda para sa kanilang reputasyon. Hindi ba ito magiging biro sa atin sa mga tagalabas? Hindi ba laging maraming tao sa labas? Lahat ng mga socialite ng South City ay nagtipon dito, pakli ni Fred. Ginoo, Gates, hindi sila, may iba pa. You have to see for yourself, nag-aalalang sagot ng bodyguard. Dahil doon, hindi na makaupo si Fred. Tumayo siya at pumunta sa entrance ng hotel para tingnan. Nang makita niya ang nasa labas ay nagulat siya. Napuno ng malaking grupo ng mga lalaki ang plaza sa labas ng Stardust Hotel at lahat sila ay nakasuot ng black suit. Mayroon silang 2 hanggang 3,000 lalaki at bawat isa sa kanila ay mukhang nakakatakot. May lalaking nakatayo sa harapan. He exuded a terrifying vibe na parang kalalabas lang sa impyerno mismo. Ang lalaki ay si Hades. Nasa likuran niya ang 3,000 lalaki. Lahat sila ay dating miyembro ng Underworld at dating tagasunod ni Brock Green. Ngayon, lahat sila ay nasa ilalim ng utos ni Hades. Nang makita ng lahat ang napakagandang porma sayon ng mga lalaki, lahat sila ay nabigla. Nagulat ang pamilya Gates lalo na. Kailan pa nagkukumpulan ang napakaraming lalaki sa labas? Ang pamilyang Black, pamilya Lopez, at iba pang mga bisita ay napanganga sa hindi makapaniwala habang iniisip nila ang parehong bagay. Nakikita mo yon. May lakas ng loob ka pa bang pigilan ako ngayon? Napangiti si Levi. Sa isang salita, ibinalik ni Levi si Fred sa realidad. Anong balak mong gawin? Sa tingin mo ba ay maaari mong hamanin ang pamilya Gates sa rubble na ito? Kung oo, masyado kang walang muwang. Ngumisi si Fred. Sa harap ng dakilang pamilya Gates, ang mga lalaking ito ay itinuring na wala. Tama iyan. Mamamatay ang sino mang maglakas loob na sumalungat sa atin, pagbabante ni Landon. Napangiti si Levi. Kung ganoon, aalis na ako kasama ang asawa ko. Maaari mong subukan at pigilan ako. With that, naglakad si Levi papunta sa main door ng hotel kasama si Zoe. Ihinto ang mga ito. Sa sandaling nagutos si Fred, isang dagandong ang narinig sa labas. Napakalakas nito na naging sanhi ng panginginig ng lupa. Narito ang 3,000 lalaki ng South City para i-escort ang mga lalaki ng Morris Group pauwi. Ang sinumang hamarang sa daan ay papatayin. Sigaw ni Hades kasama ang 3,000 lalaki at parang dumadagandong na dagandong. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 645. Sa sandaling iyon, ang mga piling mandirigma ng pamilya Gates ay natigilan. Gaano man sila kalakas, hindi pa rin sila mapapantayan ng 3,000 lalaki. Ano ang gagawin natin? Bumalatay ang takot sa mga mata ni na Fred at Landon dahil napakaraming lalaki sa labas. Sa katunayan, ang bawat isa sa kanila ay mukhang isang mabigat na mandirigma, at tiyak na hindi sila isang grupo ng mga robles. Sa kabila nito, nakataya ang karangalan ng pamilya Gates. Kung lumabas si Levi sa pinto, masisira ang kanilang reputasyon. Sa makatuwid, kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang karangalan hanggang kamatayan. Ihinto ang mga ito, giit ni Fred. Sa kanyang pahiwatig, higit sa 10 elit na mandirigma ang sumisingil kay Levi upang patayin siya. Gayunpaman, lumakad sina Levi at Zoe at hindi pinansin ang lahat sa kanilang paligid, na parang walang nangyari. Biglang sumulpat sa likuran nila ang mga kalaban nila. Kasabay nito,
Kumilos si Hades at naging blur ang kanyang figure. Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa harap ni Levi at Zoe. Bam! 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 Inilabas ni Hades ang kanyang mga pag-atake sa bilis ng liwanag, na nag-iiwan ng mga afterimage saan man siya tumama. Boom! 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 Isa-isang napaatras ang mga mandirigma ng pamilya Gates. Pumalakpak. Lahat sila ay bumagsak sa paanan ni Fred. Pagkaraan ng ilang sandali, nawalan sila ng malay o namatay sa lugar. Ito ay isang kahangahangang tanawin. Kung hindi ka natatakot mamatay, maaari mong subukang lumapit sa akin, malamig na pahayag ni Hades. Thud, thud, thud. Umabant ng ilang hakbang ang 3,000 lalaki at papasok na sana sa hotel. Ang kanilang mga paggalaw ay naging sanhi ng panginginig ng lupa at tumama sa takot sa bawat miyembro ng pamilya Gates. Sa sandaling iyon, nabalot ng takot si Fred. Bagamat makapangyarihan ang pamilya Gates, ang kanilang base ay nasa Southampton pa rin. Gayunpaman, nasa South City sila ngayon. Kung may nangyaring hindi kanais-nais, tiyak na hindi darating ang mga reinforcement sa oras. Sabi nga, kailangan pang ipagtanggol ang kanilang pride. Napag-isipan mo ba itong mabuti? Gusto mo ba talagang gumawa ng mga kaaway ng pamilya Gates ng Southampton? Tanong ulit ni Fred. Ipinangako niya sa kanyang sarili na kapag natipon niya ang kanyang mga tauhan pabalik sa Southampton, tiyak na sisirain niya ang lahat ng nasa harapan niya ngayon. Nakangiting sagot ni Hades, I don't care if you are from the Gates family or not. Ngunit ang dalawang ito ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Tama iyan. Sa utos ng pinuno ng Morris Group, nandito kami para i-escort si Mr. Garrison at Ms. Lopez. Mamamatay ang sino mang hamarang sa ating daan. Sigaw ng 3,000 lalaki sa labas. Muling tumingin si Hades sa pamilya Gates at nagbabala, kung sino man ang nagnanais ng mabilis na kamatayan ay maaaring subukan at pigilan tayo. Sa sandaling iyon, tumahimik ang pamilya Gates kasama si Fred. Nakatingin lang silang lahat habang inakay ni Levi si Zoe. Ito ang pinaka-nakakahiya na pangyayaring nangyari sa kanila sa kasaysayan ng kanilang pamilya. May nagnakaw sa kanilang magiging manugang at wala silang kapangyarihang pigilan sila. Gayunpaman, hindi sumuko si Kurt na nasa likuran nila. Ubo, pigilan mo sila. Hindi sila maaaring umalis, ang reputasyon ng pamilya Gates. Si Fred naman, halos maluha-luha na siya. Tay, tiisin na lang natin. Ang mga lalaking ito ay mga panatiko. Kung lalabanan natin sila, baka mamatay tayong lahat dito. Samantala, umaagos na ang mga luha ng kahihiyan sa pisngi ni Landon. Mula pa noong bata pa siya, hindi pa siya nainsulto ng ganito. Dahil doon, umalis si Levi kasama si Zoe kasama ang 3,000 lalaki. Ang pamilya Gates ng Southampton ay lubos na nadisgrasya sa South City. Utos agad ni Fred, kapag bumalik tayo sa Southampton, dapat nating tipunin ang lahat ng ating puwersa. Sisiguraduhin kong may bloodbath sa South City. Bawat isa sa 3,000 lalaki ngayon ay dapat mamatay. Sumasang-ayon ako. Dapat nating hugasan ang kahihiyan na naranasan natin ngayon. Or else I swear mamamatay ako. Napasigaw si Landon sa galit dahil sa galit din. Galit na galit sa nangyari, umungal si Kurt, ipadala ang order sa pangalan ko. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 646. Kahit umalis na sila, hindi maalis-alis ni Zoe ang pakiramdam na panaginip lang ang lahat. Masyadong nakakabigla ang mga nangyari. Hindi niya inaasahan na iligtas siya ni Levi mula sa pagkakahawak ng pamilya Gates. Siya nga pala, darling, sinabi ba nila na ngayon lang sila kumikilos ayon sa utos ng boss ng Morris Group? Curiosity na tanong ni Zoe. Yep, tama. Maliban sa kanya, I don't think na may ibang makakamobilize ng ganoon karaming tao, sagot ni Levi. Pareho kaming itinuturing na miyembro ng Morris Group. Para sa kanya na iligtas tayo ay may katuturan. I wonder kung ano ang boss. Masyadong curious si Zoe. Malamang kagaya ko siya. Tumawa si Levi. Itigil ang paghihip ng iyong sariling trumpeta. Pagbalik sa hotel, mabilis na umalis ang pamilya Gates sa South City habang ang mga Lopez at Black na pamilya ay umuwing bigo. Pagbalik nila sa Black Family Manor, nagulat sila nang makita si Levi doon.
Sa sandaling nakita nila si Levi, lahat sila ay galit na galit. Levi, ikaw ang kamatayan namin. Papatayin kita, sigaw ni Meredith. Ang iba pang miyembro ng pamilyang Black ay nagbahagi ng parehong damdamin. Mula nang dumating si Levi sa South City, nagdulot siya ng maraming gulo. Bago ito, nasaktan niya ang pamilya Caesar, at ngayon, ininsulto niya ang mas makapangyarihang pamilya ng Gates. Bilang resulta, ang panganib na kinakaharap nila ngayon ay mas malubha kaysa dati. Dahil lubos na pinahiya ni Levi ang pamilya Gates, tiyak na titipunin nila ang kanilang lakas at maghihiganti. Upang alisin ang kahihiyan, malamang na umatake ang pamilya Gates ng buong lakas. Magulo lang si Levi. Tingnan mo ang pinsalang sinira niya noong nasa Northampton siya, panunuyan ni Harry. Tama iyan. Siya ay ulila mula pa noong siya ay maliit. Senyales na iyon mismo na siya ay maldita. Tingnan mo kung paano bumagsak ang makapangyarihang pamilyang Garrison dahil sa kanya. At ngayon, nandito siya para isumpa ang pamilya mo. Dagdag ni Henry. Sina Aaron at Caitlin ay pinandilatan si Levi at nagtanong, sige, ipaliwanag mo sa amin kung ano ang nangyayari. Hiniwalayan mo na si Zoe, ano pa ba ang gusto mo? Ngumiti si Levi, hiwalayan. Tinanong mo ba kami ng aming opinyon? Inabuso mo ang iyong autoridad na magkaroon ng sertipiko ng diborsyo na inisyo, paano iyon itinuturing na isang tunay na diborsyo? Haha, Levi, hindi ka ba walang hiya? Hindi ka ba pumayag sa huli? Binigyan ka namin ng 10 milyon para hiwalayan si Zoe. Oo, tinanggap mo yung 10 milyon, so ibig sabihin pumayag ka. Tinatanggihan mo na ba ngayon? Manliligaw ka pa rin ba sa lalaki? Pinagalitan ng pamilyang itim si Levi at nagkaroon ng gana na marahas siyang bugbugin. Sumigaw si Robert, paano mo masasabing hindi namin hiningi ang iyong opinyon? Hindi mo ba tinanggap ang tseke para sa 10 milyon? Ngumisi si Pamela, tama. Ako mismo ang nagbigay ng tseke sa iyo. Sumagot si Levi nang may pagbibitiw, sinabi ko sa iyo na itinapon ko ang tseke sa basurahan. Kalokohan. Sinungaling. Hinanap ko ang lahat ng basurahan sa bahay at hindi ko nakita ang tseke. Napakasinungaling mo. Balik na sigaw ni Logan. Kung ganoon ay baka may kumuha na. Tinapon ko nga, giit ni Levi. Sino kaya ang kumuha nito? Tinanong namin ang lahat sa pamilyang Black at walang nakakita nito. Bakit ka nagsisinungaling? Galit na sagot ni Logan. Nang mga sandaling iyon, biglang namutla ang isa sa mga katulong sa labas na si Zeke nang marinig ang pagtatalo nila. Tumigil ka sa pagsisinungaling. Aminin mo na lang na kinuha mo na ang tseke, walang kagatol-gatol na hiling ni Meredith kahit alam niya ang totoo. Kaya lang, biglang nagsalita si Russell, I can vouch for Levi. Itinapon niya ang tseke sa basurahan, gayunpaman, kinuha ito ng isa sa mga katulong na si Zeke. Ang kanyang mga salita ay nagulat sa lahat. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 647. Ano? Biglang kumislap ang mga mata ni Zoe dahil gusto niyang linisin ang pangalan ni Levi. Gaya ng inaasahan, kinuha ito ng iba. Hindi makapaniwalang tumingin sina Meredith at Robert kay Russell dahil hindi nila inaasahan na ilantad niya ang katotohanan. Russell, ano bang pinagsasabi mo? Ano ito tungkol sa pagkuha ng tseke ni Zeke? Desperadong kamandat si Logan kay Russell para tumahimik ito. May proof ako. Gumastos pa si Zeke ng 10,000 mula sa tseke. Hindi pinansin ni Russell ang lahat ng senyales na ibinigay sa kanya ng mga miyembro ng pamilyang Black. Hindi ako naniniwala. Lahat ng mga lingkod ng pamilyang Black ay may pinakamataas na integridad, giit ni Bailey. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong dalhin si Zeke dito upang tanungin siya mismo, mungkahi ni Russell. Nagprotesta si Pamela at ang iba pa, ngunit pumayag si Meredith. Sige, dalhin mo si Zeke para tanungin. Ilang sandali pa ay dumating si Zeke na nanginginig. Takot na takot siya at hindi naglakas loob na tingnan si Levi sa mata. Napakabuti, Zeke, may tanong ako sa iyo at kailangan mong sagutin ng totoo, bili ni Russell. Sige, Mr. Black, please sige at magtanong, sagot ni Zeke na nakayuko. Nakita mo bang itinapon ni Levi ang tseke sa basurahan noong isang araw? Tanong ni Russell. Kapwa ang mga Lopez at Black na pamilya ay naghihintay sa kanyang sagot.
Maging sina Levi at Zoe ay napatitig sa kanya. Nanginginig ng husto, labis na kinabahan si Zeke. Inangat niya ang kanyang tingin upang bigyan ng tingin si Meredith at sumagot, Mr. Black, hindi ko nakitang itinapon ni Levi ang tseke sa dustbin. Boom! The moment he replied, natigilan sina Russell at Zoe. Para naman kay Meredith at sa iba pa, ngumiti sila ng tagumpay. Zeke, nagsisinungaling ka. Ikaw ang kumukuha ng tseke tapos ngayon ay itinatanggi mo sa harap ng lahat, bulalas ni Russell sa desperasyon. Ginoo, Black, inosente ako. Hindi ko talaga kinuha ang tseke. Sa mismong araw na iyon, nakita kong umalis si Levi sa manor dala ang tseke. Ganon din ang nakita ng iba, patuloy ni Zeke sa kanyang pagsisinungaling nang hindi man lang napatikip ng mata. Tama, nakita namin siyang umalis na may dalang tseke. Hindi ito nasa basurahan, dagdag pa ng iba. Halos sumabog ang daluyan ng dugo ni Russell sa narinig. Bakit may mga ganitong tao pa? Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Meredith. Naplano niya siguro ang lahat. Gayunpaman, kailangan kong patunayan na walang kasalanan si Levi. Russell, mas mabuting manahimik ka at huwag maglabas ng walang basehang akusasyon, sigaw ni Meredith. Ay, pinigil ni Russell ang sarili sa kalagitnaan ng pangungusap. Ngunit paano ako mananalo laban sa buong pamilya ng Black? Tumingin si Meredith kay Levi, ano pa ang sasabihin mo? Napangiti si Levi, wala nang masabi. Pakiramdam ko lahat kayo ay mga basura. Inimbestigahan na ni Levi ang record ng tseke at nadismaya sa kung gaano manipulative ang pamilyang Black. B***starred ka, sinong tinatawag mong scum? Nagalit ang lahat. Halatang nakadirekta ang sinabi ni Levi sa lahat ng naroon. Hindi ka karapat-dapat na tamasahin ang mga sigarilyo at alak. Malamig na sabi ni Levi. Shish, ang mga sigarilyo at alak na iyon ay dinala ni Russell, ano ang kinalaman nila sa iyo? Gumanti naman si Robert habang ang iba ay nakasalansan sa mga panlalait. Bigla silang pinigilan ni Meredith. Pagtingin kay Levi, tinanong niya, tanungin kita, ano ang gusto mong gawin? Sinulyapan ni Levi si Zoe at sinabing, 6 years ago, na-frame ako. Hindi perpekto ang kasal at nagdulot ng napakaraming pagsisisi para sa amin ni Zoe. Kaya naman, I want a fresh start with Zoe, to propose to her again and have another wedding to make up for the regrets we have. Sumagot si Zoe na may nakasakal na boses, I will marry you. Imposible. Dapat kasal na si Zoe sa pamilya Gates, Meredith quip. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 648. Dati, gusto nilang pakasalan si Zoe para mapabuti ang future prospect ng pamilya. Ngunit ngayon, ito ay para lamang patahimikin ang pamilya Gates. Dahil kailangan ni Kurt si Zoe upang matupad ang hula ng manghuhula, umaasa silang hindi maghiganti sa kanila ang pamilya Gates. Sa makatuwid, pagkatapos ng ilang mga talakayan sa loob ng pamilya, nagpasya si Meredith na pakasalan si Zoe sa Gates upang mapawi ang kanilang galit. Gustong pakasalan ni Levi si Zoe. Walang paraan. Bukod dito, siya ay magiging isang patay na tao sa lalong madaling panahon para sa pananakit sa pamilya Gates. Hindi sa iyo. As long as Zoe is willing, I will marry her. Bulalas ni Levi. Haha, balak mong pakasalan si Zoe. Mas mabuting mag-alala ka tungkol sa kung paano protektahan ang iyong sarili. Malapit nang dumating ang hukbo ng pamilya Gates para patayin ka, napahagalpak ng tawa si Logan. Kung dumating ang mga pintuan, wawasakin ko sila. Ang mga mata ni Levi ay kumikinang sa pagbabanta. Ang pamilyang ito ay matagal nang kumilos ng walang parusa at hinamon ang soberanya ng bansa. Walang paraan na madali ko silang paalisan. Nakakatawa ka. Sana kapag narito na ang Gates, ang iyong mga salita ay maaari pa ring matalas. Napangisi ang lahat kay Levi. Russell, Silas, protektahan mo si Zoe. Haharapin ko ang pamilya Gates, utos ni Levi. Oo, parehong kilalang-kilala ni na Russell at Silas ang kanyang mga tagubilin ngunit napagdesisyonan nilang iba nang makita nilang lahat ay nakatingin sa kanila na may kakaibang ekspresyon. With that, umalis na si Levi. Tiwala siya na nasa ligtas na mga kamay si Zoe. Nabigo man silang dalawa na protektahan siya, binabantayan siya ni Hades mula sa mga anino. Hahaha, hindi ba ito si Levi lang ang sumusubok na tumakas?
Tawa ng tawa si Logan. Siyempre sinusubukan niyang tumakas, kung hindi, bakit hindi niya isama si Zoe? Napangisi silang lahat sa inasal ni Levi. Sa nakikita ni Zoe, malamang na pumunta si Levi para kumuha ng mga reinforcement at humingi ng tulong sa amo ng grupong Morris. Tila lalong dumami ang utang nila sa lalaking iyon. Gayunpaman, nagsimula siyang maghinala kung bakit maganda ang pakikitungo sa kanya at kay Iris ng pinuno ng Morris Group. Tinulungan niya itong bilhin ang Oriental Star Group sa auction at binigyan siya ng buong awtoridad na patakbuhin ang negosyo sa electronics mall. Higit pa rito, nailigtas niya siya at si Levi sa maraming pagkakataon. Sino siya? Pagkaalis ni Russell, dumating si Levi sa isang malaking mansyon, na siyang tirahan ng Asher Dragon sa South City. Ang mansyon ay kilala bilang Guardian Mansion ngunit matagal nang inabandona. Mula nang dumating si Asher Dragon at ang iba pa, doon na sila nananatili. Noong araw na iyon sa mansyon, napansin ni Levi na masikip. May mga aso pang militar na nagbabantay sa pasukan. Nang makita nila si Levi, nagtipon ang lahat sa labas. May mga 6 na po sa kanila na ikinagulat ni Levi. Bakit ang daming tao dito? Magandang araw, Chief. Lahat ng 6 na po sa kanila ay sumaludo kay Levi. Magandang araw, mga kasama. Binalikan ni Levi ang pagsaludo. God of War, hayaan mong ipakilala kita. Ito ang mga kapitan ng reconnaissance troops mula sa South War Zone. Dumating sila para i-practice ang kanilang mga kakayahan, nakangiting paliwanag ni Asher Dragon. Mula nang dumating siya sa Guardian Mansion, araw-araw siyang may mga bisitang bumibisita. Karamihan sa kanila ay naroon upang matuto at pagbutihin ang kanilang pamamaraan. Sa ngayon, kalahati sa kanila ay basang-basa sa pawis sa kanilang mga tank top. Halatang nag-sparring sila ni Kirin. Chief, ang ilan sa ating mga kasama ay nag-ilusyon na kaya nilang labanan ang White Tiger ngayon. Gayunpaman, nakuha nila ang kanilang mga asno sa halip, may iniulat. Nang makita ni Levi ang isang grupo ng mga lalaki na lubos na nabugbog at nakaupo sa isang sulok, natawa siya. Pumunta sa paa sa White Tiger. Suicide lang yan. Dahil lahat sila ay magkakasama, madali silang binitawan ni White Tiger. Sir, may problema ba? Nararamdaman ng Asher Dragon na may mali. Inaasahan ko na may darating para sa akin sa lalong madaling panahon, paliwanag ni Levi na may nakakalokong ngiti. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 649. Nang magsalita si Levi, nagalit ang 60 kakaibang opisyal. Sino ang nangahas na lumapit para sa Diyos ng digmaan? May death wish ba sila? Paano ito posible? Ang Diyos ng digmaan ay ang huwaran ng militar ng lahat ng mga sundalo mula sa 9 war zones ng Erudia. Ang sino mang maglakas loob na hindi igalang ang Diyos ng digmaan ay hindi mapapatawad. Lahat tayo ay ipagtatanggol ang simbolo ng hukbo sa ating buhay. Sino ang nangahas na lumapit kay Chief? Baliw ba sila? Ako, si McFay, ang unang hahampas sa kanila. Ako, si McDonald, ay hinding-hindi papayag. Ako, Mackenzie, ipinagbabawal ito. Isa-isang umungal ang mga kapitan ng reconnaissance troops na may galit na galit sa mukha. Very well, we will stay. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata kung sino ang maglakas loob na hamanin ang awtoridad ng hepe. Tama iyan. Huwag kang mag-alala, Chief. Hayaan mong harapin namin ito para sa iyo. Damn it, oras na para turuan ng leksyon ang grupong ito. Nagalit ang lahat, nakangiting tugon ni Levi. Well, hindi ako makikipag-away sa kanila sa iyo. Pwede kang maging bisita ko. Iba ang plano niyang harapin ang bagay na iyon ngunit hindi niya inaasahan na mapupuno ng napakaraming tao ang mansyon. Isang kahanga-hangang pagkakataon lang na makakatulong sila sa pagresolba nito. Dahil dito, napanatag din ang kanyang isip. Nang matanggap nila ang pahintulot ni Levi, ang lahat ay napuno ng pag-asa. Nais nilang dumating ang kaaway ng mas maaga upang maipakita nila ang kanilang mga kakayahan sa Diyos ng digmaan. Halika, ituloy na natin ang practice natin. Para mathrash natin sila mamaya. Ang lahat ng mga lalaki ay ligaw sa pananabik. Samantala, sa tirahan ng pamilya Gates, napuno ng mga lalaki ang plaza sa harap ng kanilang vilya. Lahat sila ay matangkad at malalakas. Nakatayo sa atensyon, naglabas sila ng nakakatakot na vibe.
Sila ay mga lalaki ng iba't ibang lahi ngunit lahat sila ay may isang karaniwang katangian, sila ay nakakabaliw na makapangyarihan. Natipon ko na ang 500 Dragon Guards ng Pamilya Gates, iniulat ni Landon. Ang Pamilya Gates ay kasing yaman ng isang bansa at walang kapantay sa mga tuntunin ng kapangyarihang pinansyal. Sa lahat ng mga taon na ito, si Kurt ay gumugol ng maraming pera sa pag-iipon at pagpapanatili ng isang pribadong hukbo na sa kalaunan ay kilala bilang Dragon Guards. Bawat isa sa kanila ay isang piling mandirigma sa kanilang sariling karapatan. Sila ay alinman sa mga sikat na mersenaryo mula sa ibang bansa, mga nangungunang asasin, at mga retiradong miyembro ng Black Ops mula sa mga pangunahing bansa. Higit pa rito, mayroon ding mga martial artist na bihasa sa sinaunang sining ng Chi, Thai boxers, at iba pa. Bawat taon, ang Pamilya Gates ay gumastos ng 2 bilyon sa pagpapanatili ng Dragon Guards. Ito ay isang bagay na hindi makakamit ng anumang iba pang kilalang pamilya. Bagamat 500 lamang sila, mas mahalaga ang kanilang lakas sa pakikipaglaban kaysa sa kanilang bilang. Ang mga ito ay lubhang makapangyarihang mga tao at magdudulot ng takot sa sino mang makasalubong sa kanila. Kahit na ang 800 white robe ng Pamilya Caesar ay hindi pares sa kanila. Ang mga Dragon Guard ay nakakatakot na mandirigma at saan man sila magpunta, ang dugo ay dumadaloy na parang mga ilog. Sa kanilang isipan, ang 3,000 tauhan ni Levi mula sa South City ay walang iba kundi isang grupo ng mga Robles. Hindi sila tatagal ng higit sa 10 minuto sa harap ng Dragon Guards. Tiwala sila na walang makakapagprotekta kay Levi. Sa pag-alis ni Levi, mahuhuli si Zoe at ibabalik upang pakasalan si Landon. Sige, labas na tayo. Utos ni Fred. Bukod sa Dragon Guards, nag-recruit din sila ng 100 karagdagang mandirigma gamit ang pangalan ni Kurt. Bilang resulta, ang hukbo ng humigit kumulang 600 kalalakihan ay nagtungo sa South City na may mataas na espiritu. Isa-isang nabuo ang kanilang mga sasakyan ng isang mahabang convoy na malaahas na isang napakagandang tanawin. Pagsapit ng gabi, dumating ang convoy sa South City. Nanginginig ang buong lungsod sa kanilang pagdating, lalo na ang mga Lopez at Black na pamilya na nagdasal ng husto na sana ay makatakas sila sa galit ng Pamilya Gates. Pare, saan tayo unang pupunta? Nasa akin ang address ng lugar kung saan nakakulong si Levi, tanong ni Landon. Hahanapin muna namin si Levi at saka linisin ang underworld ng South City. Sa wakas, aagawin na natin si Zoe para ikasal na kayong dalawa, tahol ni Fred sa kanyang utos. Naiintindihan mo, padre, ilabas na natin. Sa pamamagitan nito, ang hukbo ng Pamilya Gates ay nagtungo sa Guardian Mansion. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 650. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang malaking convoy sa labas ng Guardian Mansion. Thud, thud. Isa-isang bumaba sa mga sasakyan ang mga lalaki. Sa isang kisap mata, nagtipon ang 500 Dragon Guard at 100 mandirigma. Palibutan ang lugar at huwag hayaang makatakas ang sinuman. Tahol ni Landon. Thud, thud, thud. Ang 600 lalaki ay kumalat at tinatakan ang lahat ng ruta ng pagtakas mula sa mansyon. 6 na tao ang kapal ng paligid. Kahit isang ibon ay hindi makatakas, lalo pa ang isang tao. Ang Dragon Guards lamang ay mas malakas kaysa sa puwersa ng 5,000 kalalakihan na pinagsama. Pagkatapos noon ay lumabas na ng sasakyan sina Fred at Kurt. Pumasok tayo mula sa harapan, utos ni Fred. Isang grupo ng mga lalaki ang dumating sa harap ng pintuan. Tahol, 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 tahol sila ng isang grupo ng mga asong militar. Basag. Malakas na tinulak ni Landon ang metal na gate at sumigaw, Levi, lumabas ka kaagad. Matapos maghintay ng kalahating araw, sa wakas ay nakuha na ng mga kapitan ng reconnaissance troops ang kanilang hiling. Napuno sila ng excitement, gayunpaman, hindi sila lumabas hanggang matapos ang pag-alog ng gate ni Landon ng ilang minuto. Sa wakas, lumitaw sina McFay, McDonald, at Mackenzie. Silang tatlo ay nakasuot ng berdeng tank top, na nagpapakita ng kanilang mga kalamnan. Bakit ka nagkakagulo? Sino ang hinahanap mo? Tanong ni McFay habang naglalakad silang tatlo patungo sa gate. Nang makita ni Landon kung gaano ka-intimidate ang tatlong lalaki, hindi niya maiwasang makaramdam ng panginginig ng takot sa kanyang gulugod.
Namulat sa kanyang isipan na hindi ito mga ordinaryong lalaki. Gayunpaman, kasama ang 500 Dragon Guards sa likod niya, wala siyang kinatatakutan. Nasa loob ba si Levi Garrison? Mayabang na hiling ni Landon. So what if siya nga? Sino kayong mga tao? Tanong ni McFay. Makinig kang mabuti, kami ang pamilya ng Gates ng Southampton at narito upang maghayganti kay Levi. Dapat siyang mamatay ngayon. Sa likod ko ay 500 Dragon Guards. Binabalaan kita, kahit na may 3,000 lalaki ka, hindi mo mapoprotektahan si Levi, panunuyan ni Landon. Ipinapalagay ang lahat sa panig ng pamilya Gates na si McFay at ang kanyang mga tauhan ay nasa parehong grupo ng mga miyembro ng Underworld na nag-escort kay Levi palayo sa South City. Wala silang ideya na ang mga ito ay mga veterano ng militar. Nang marinig ang sagot ni Landon, nagsalubong ang kilay ni McFay at ng iba pa. Nalinlang ba tayo ng ating mga tainga? Gustong patayin ng mga lalaking ito ang hepe. Ang lakas ng loob nila. Kabastusan. Ano ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para gawin ang ganoong bagay? Wala bang kabuluhan sa iyo ang mga batas ng bansa? Tahol ni McFay. Haha, lagi kong sinasabi na ang Gates family ang batas. Saan man tayo magpunta, ang ating salita ay pinal. Mayabang na deklara ni Fred. Ang kanyang mga salita ay nagpagulat kay McFay at sa kanyang mga kasama dahil hindi makatagpo ang sino mang kumilos ng walang parusa sa panahon nito. Isinasantabi ang tahasan nilang pagwawalang bahala sa mga batas ng bansa, gusto pa nilang patayin ang Diyos ng digmaan. Anong klaseng kabaliwan ito? Ilabas mo ngayon si Levi para lumuhad at tanggapin ang kanyang pagbitay. Huwag mo kaming pilitin na kaladkarin siya palabas, pagbabante ni Fred. Hinihiling mo ang imposible dahil tungkulin nating protektahan siya. Si McFay at ang 2 pang kapitan ay determinado sa kanilang paninindigan. Hahaha, sa inyong 3 lang. Hindi mo ba naisip na masyado mong pinahahalagahan ang iyong sarili? Sa mata ng pamilya Gates, patay na ang 3. Paano kung isama mo kami? Sa sandaling narinig ang boses, lumitaw ang isang grupo ng mga lalaki na nakasuot ng army green na tank top. May 6 na po sa kanila sa kabuuan na nagtipon sa isang maayos na porma sayon, na nagbibigay ng malakas at kahangahangang vibe. Ito, natarante si Fred at ang kanyang mga tauhan nang mapansin nila ang grupong nasa harapan nila na iba sa inaasahan nila. Hindi sila mukhang mga lalaki ng Underworld, ngunit hindi pa matukoy ni Fred kung sino sila. Inilibot ni McFay ang tingin sa paligid at ngumisi, bawal kang pumasok. Ang sino mang sumubok na lumabag ay makakatagpo lamang ng kamatayan.